Kamusta mga tol? Gusto mo bang makatakas sa ingay ng syudad? Gusto mo ng dagat, bundok at adventure sa isang lugar na hindi pa dinadagsan ng mga turista? Tara na, sama kayo sa biyahe ko. From Cavite all the way to the hidden paradise of Barangay Carlagan in Bordeos, Quezon. Land trip, boat ride, island hopping, lahat ng pagod, sulit sa ganda. Ito ang Tipsy Friday and this is another epic journey para sa pagtuklas ng isang hidden gem sa probinsya ng Quezon na tiyak hindi mo pa napupuntahan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kang updated. Game ka na ba? Let's go! Day 1 pa lang, feel mo na ang adventure vibes. From Bacoor, Cavite, bumiyahe muna ako papuntang Alabang South Station para sumakay ng bus papuntang SM Calamba. Dito tayo ngayon sa sa South Station. Dito tayo sasakay ng bus papunta ng SM Calamba. Para malapit kami ng lakad. Pagdating sa SM Calamba, dito sasakay muli ako ng van papunta naman ng Infanta, Quezon. Para naman hindi masyadong mangalay sa mahabang pag-upo, nag-stop over muna kami sa may bandang Fami, Laguna. Dito, kumain muna ako at konting videos ulit. Pagkatapos, dire-diretso na ulit sa mahaba-habang biyahe pa Infanta, Quezon. Habang bumabagtas ang ganda ng mga tanawin, hindi mo ramdam ang pagod dahil parang every kilometer panibagong tanawin ang bumabati at parang nasa roller coaster ride sa mga bundok ng Siniloan at Trial, Quezon. Pagdating sa Infanta, tumuloy muna ako sa temporary residence para makapagpahinga at bago sumabak sa dagat kinabukasan. Kamusta mga tol? Time check nga pala. It's 7 PM. Nandito tayo ngayon sa temporary residence sa bayan ng Infanta and dumating tayo dito around 5 in the afternoon, so konting pahinga and ngayon medyo kakagising lang natin at dito muna tayo mag-stay for the night and tomorrow morning mga around 3 AM we have to wake up kasi bibiyahe tayo papuntang Real Port. Kailangan kasi maabutan natin yung Raymond bus dun sa Real Port na siyang sasakay natin papuntang Bordeos. Okay? Mga tol, good morning. Time check, it's 4 o'clock in the morning. And ready na tayo, naka-prepare na yung gamit natin. Papunta tayo ng Real Port from Infanta. So, let's go. Day 2. Ito na ang totoong simula ng adventure. Maaga akong nagtungo sa Real Port upang sumakay ng roll-on, roll-off ship o barkong Roro. Pagdating doon, sakto naman naabutan ko ang Raymond bus na may biyaheng diretso Port of Bordeos. At eto na,
Sakay ng Roro mula sa Star Horse Shipping Lines, hinayaan kong ihatid ako ng alon papuntang Polillo Island. Along the way, sobrang presko ng hangin. Parang hinihigop lahat ng stress mo. Kaya lang, medyo nagutom ako. Kaya naman, kumain muna tayo ng konting cup noodles bago umidlip. Pagdating sa daungan ng Polillo, sumakay na kami ulit sa Raymond Bus at dumiretso na papuntang Port of Bordeos. Pagdating sa Port of Bordeos, kailangan kong hanapin si Tatay Bunting para ihatid ako sa Barangay Carlagan. Tayo sa Bordeos Port, Bordeos or Burgos, no? Hanapin natin yung sasakyan nating bangka dito, si Tatay Bunting daw, papunta dun sa Barangay Carlagan. Ayan, no? Sa likod ko yung Bordeos Port. Ayan, yung sasakyan nating bangka. Ayos, diba? Go! Eto na, nahanap ko na. Unting antayin lang para sa mga sasakay pang iba at mga ilang minuto pa, boat ride na naman para marating ang Barangay Carlagan. After a long journey across land, bus at dagat, finally, narating ko na ang Barangay Carlagan. Isang paraisong sagana sa natural na kalikasan, katahimikan at simpleng pamumuhay. Dito, ang likas na ganda ng kalikasan ay hindi destinasyon, kundi mismong pamumuhay ng maliit na pamayanan. Bukod sa farm life, makikita mo rin dito ang natural wonders ng isla. Parang mga exclusive resort sa ganda. Alam mo kasi dyan dito sa Bordeos. Swimming show. Hello.
Dito na tayo ngayon sa Carlagan, Bordeos. Lalakad tayo dito banda sa Dalampasigan nila. Alam niyo, sa totoo lang, napakaganda rito. Sa mga tol, isa ito sa mga barangay ng Bordeos, Quezon. Isang tahimik pero napakagandang komunidad sa Polillo Island. Sa kabilang side ng barangay na ito ay ang baybayin na mismo ng Pacific Ocean, kung saan ang alon ay mistulang kaaway, rumaragasa at nagtataasan. As of the latest census, may mahigit 2,000 katao na nakatira dito sa Barangay Carlagan. Mga magigiting, masayahin at napakabuting mga Pilipino. Subalit, hindi lahat ng kwento dito ay puro saya. Dahil noong taong 2022, tinamaan din sila ng matinding bagyong Karding, kung saan nasira ang mga pananim, nagbaksakan ng mga puno ng niyog at naparalisa ang kabuhayan ng mga mamamayan dito. Kanilang mga tahanan na tila winalis ng bagyo. Si Ryan Lesiga sa detalye. Mula sa malaparaisong ganda, ito na ang itsura ng Barangay Carlagan na isang islang barangay ng bayan ng Bordeos. Ang lugar, animoy dinaanan ng giyera matapos ang bagyo. Ang munisipyo ng Bordeos sa Polillo Group of Islands, ang unang lugar kung saan naglandfall si Super Typhoon Karding noong weekend. Sa 13 barangay ng bayan na ito, ang Barangay Carlagan na isang isla ang pinaka napuruhan. Kahapon, napasok ng PTV News ang lugar. Mula sa bayan ng Bordeos, kinailangan naming sumakay ng maliit na motorbangka para marating ang isla. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating namin ang isla at ang kanilang dating ipinagmamalaking pantalan winasak ng malalakas na alon. Mga sirang bahay na kung hindi man nakadapa, nakataob ang ilang bangkang pangisda. Tumaob din, nagtumbahang puno, sirang linya ng kuryente, putol ang supply ng komunikasyon, problema din ang malinis na tubig. Bumubuhos man ng ulan, sige pa rin sa pangunguha ng lumang pako si Tatay Manuel para may magamit sa muling pagsasaayos ng kanilang bahay. Tanong nila ngayon kung paano muling babangon. Lahat po, wala po talagang natira sa amin kasi yung kabuhayan. Pagpako, bahay, lahat po. Yung po, kabuhayan namin nawasak. Ulahan. Saan kayo nang namin? Nandiyan lang sa bahay. Wala naman ako na yung bahay po namin na nandun. Hindi naman po nag-iba. Pero wasak po, inabot po kami ng malalaking alon. Nawas out po yung aming mga gamit. Mahirap po. Nakatulad po namin walang mapagkunan. Wala pong, di ko nga po alam kung papanuhin ko po ito mabuo ang aming bahay. Ay, Kawa talaga po kami dito. Ano po kasakit na walang bigla? Ako'y walang hanap buhay na maigi na ngayon dahil nangasir ng aming mga kabuhayan. Ano na po ang aming bukas kaya dito. Si Glenda, naglagay na lang ng tent sa loob ng sira nilang bahay para may matulugan lang. Pero dahil sa katatagan ng mga taga-barangay Carlagan, muling bumangon ang barangay. Patunay na kahit gaano kalakas ang unos, ang tunay na Pilipino ay ngingiti at tuloy-tuloy na babangon. Naabutan kong nagsasagawa ng team building activity ang taga-Department of Agrarian Reform para sa isang kooperatiba dito sa barangay. Ang tawag sa kooperatiba ay ang Samahan ng Magsasaka sa Carlagan Credit Cooperative, na siyang nagiging daluyan ng pag-unlad ng barangay at siya rin isang dahilan na pinunta ko dito. Morning mga tol, papunta kami sa side ng Carlagan kung nasaan yung Pacific Ocean. So lalakad lang kami. Let's go. Day 3. Alas 5 ng umaga, naglakad kami sa malagubat na lakarin, papuntang Pulong Gulo. Ito ay isang destinasyon sa Pacific Ocean side ng isla.
highway na nakakatak. At pagkatapos ng mahaba-habang paglalakad, boom! Nakakalula ang ganda. Saan tayo pupunta doon sa bato, ma'am? Doon sa bato. Ayan. Oh, di ba? Ito, hanggang doon sa dulo. Ganito lang to. Mababaw. Yung sinasabi nilang katedral. Yung loob niyan. Laman. Kuweba? Oo. Hindi naman kuweba. Open siya pero para bang katedral na tinanggalan ng bubong. Sinalubong at binati pa kami ng isang kaibigan na black-banded sea crate o mas kilalang ahas na walo-walo. Ito ay isang makamandag na ahas pero hindi naman umaatake. Ito ay mabait. Huwag mo lang aano. Dahil napaka... Ang coastline nito sobrang dramatic, parang postcard na sobrang ganda. Kung mahilig kayo sa mga ganitong view at konting thrill sa nature, Pulong-Gulo is definitely a must visit. Meron ditong maliliit na lagoon na parang mga mini swimming pool. Pero warning lang, lampas tao ang iba dito. Kaya naman mag-ingat o magdala ng life jacket para mas ligtas. Pagkatapos maglibot at mag-swimming sa Pulong-Gulo, back to base muna tayo upang magsagawa ng pagsasanay para sa isang cooperative dito sa Barangay Carlagan. Kinahaponan, binisita naman namin ang Farm to Market Road Infrastructure Project ng Department of Agrarian Reform, local government units at iba pang sangay ng pamahalaan. Importante ito para sa mga farmers ng isla kasi mas mapapabilis ang pagbenta nila ng kanilang mga ani. Yung food trip, di ba? Day 4. Hidden Paradise hunting na naman tayo. Sakay ng tricycle at may kasamang konting lakad, pumunta naman kami sa Sitio Lawis, kung saan may mga lampas taong natural mini pools na parang mga infinity pools by nature. Perfect pang Instagram at syempre pang chill. At konting lakad pa, boom! White Sand Beach. Kakaiba din ang coastline dito. Tatapa kayo sa mga natural bedrocks na may mga fossil evidence. Ito ay limestones kung tawagin. Ito ay patunay ng likas na yaman ng isla.
Hindi mo na kailangan ng mamahaling resort para maramdaman ang Maldives vibes. Nasa lawis na yan, waiting to be explored. Pagkatapos, back to base na muli para magsagawa ng pagsasanay para sa kooperatiba. At nung hapon, naki-birthday pa nga ang inyong lingkod. Maya-maya, sumakay ulit kami ng bangka para dumalaw sa kalapit barangay, ang barangay Anibawan. Para makapunta ka dito, dadaan ang bangka sa Anibawan River. Ang paligid nito ay punong-puno ng mga nipa trees or mangroves. Ang punong ito ay ang tinatawag ding sasa, kung saan ang nectar nito ay ginagawang lambanog o lambanog sa sasa, na siyang usong-usong alak dito sa probinsya ng Quezon. Mahigpit na po. Pag-ilaw daw po rin buhay. Ang water line. Lalaga ang itlog. At bonus content, nasilip din namin ang isang political rally dito sa barangay Anibawan. Ramdam mo talaga yung community spirit dito. Siyempre, ganun din po ang pag-anyaya po namin sa midwife po ng barangay Anibawan na si Ginang Belinda Rebeliame. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Inaamin ko po ako'y nininervyos simula pa kaninang umaga. Day 5, uwian na. Mula Bordeaux Port, balik sa Polillo muli at pabalik sa Cavite. Medyo mahaba ang biyahe pa uwi, pero sulit ang pagod. Higit sa ganda ng mga dagat at adventure, dala ko pa uwi ang mga kwento at ngiti ng mga taga-Carlagan. Sila ang tunay na kayamanan ng lugar na ito. Ang Barangay Carlagan ay hindi lang basta lugar. Ito ay isang karanasan. Dito, hindi ka lang basta bumibiyahe. Ikaw ay nakikipag-ugnayan. Ikaw ay natututo. At siguradong mapapamahal ka sa simple, ganda, at yaman ng buhay dito. Na kung ikukumpara ay isang natatagong hiyas na naghihintay lang na madiskubre. Kung nais ninyo magpunta sa lugar na ito, huwag tayong mag-iiwan ng mga basura at maging responsableng turista tayo. Ika nga, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Marami pang pwedeng ma-explore dito sa isla, ngunit hindi ko na kinayang libutin lahat dahil kulang ang isang linggo. Kaya naman, kung hanap mo ay isang adventure na hindi masyadong napupuntahan pa ng mga tao, Barangay Carlagan, Bordeaux, Quezon. Ikaw na ang next stop. Muli, ito ang Tipsy Friday at hanggang sa susunod na kwento, sa susunod nating biyahe, kita-kits mga tol.